unahin muna natin ang, siya na unahin natin. Unahin na natin siya. Ang revival king natin na si Jojo Mendrez. Jo, Ayan. Take a seat. Naka-feng shui daw kasi sabi ni Maona. Dito ka, oo. Okay. Yes, Dito of tayo. course. Joining Jojo Mendrez, of course, ang kanyang bagong Manager. Rams David. Art Circle. Okay. Ayan, nandito sila. From Artist Circle. Ayan. Okay. Pakikinggan mo natin sila, ha? Babati mo sa atin. Okay. Hi! Kumusta po sa inyong lahat? At maraming salamat sa inyong pagdating. Na-appreciate ko po talaga ito kasi mamaya may kwento ko sa inyo kung bakit ko talaga na-appreciate to. Okay? Kaya maraming salamat. Nandito po kayo. Kayo din po yung mga nag-support sa akin ever since. Kaya mahal na mahal ko lahat po kayo. Thank you. Thank you, Jojo. Ang ganda ng mic mo. Ang mic niyo may problema. Wait, ha? Hello. Ito wala. Hello. Eto, Jobber. Siyempre, we'd like to hear a word from our dear friend at talent manager ni Jojo. Bagong talent manager ni Jojo Mendrez, of course, Rams David. Good afternoon. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa yung mics niyo. Good afternoon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan kasi usually hindi naman ako nasa harapan ng press ko. Nasa likod na ako. Like This this. time, I'm with Jojo and I'm happy that napili niya ang artist circle para sa maging bago niyang tahanan. So with that, I think we proceed with the contract signing. Yes, yes. Okay, thank you, Rams. Okay, let's witness the contract signing between Jojo and Rams David of the Artist Circle. Okay. Start na po tayo. Magkapirmahan mo na sila. Saksihan po natin ang history sa bagong buhay, sa bagong yugto ng buhay at career ni Jojo Mendrez. Ayan. Now, ngayon po ay tinutunghayan natin ang pagpirma nila ng kontrata. At gusto natin malaman kung ilang taon ang kontratang ito. 50 years. Sabi ni Jojo Mendrez, 50 years. Yan. Ilang percent? Ayun. Mamaya tanong mo yan ako, June. 80%. Buti hindi 85. May nalaman ako. Ayun. Pwede nakaharap dito. Ayan. Thanks. Nakatuwa naman. Si Rosie. Hindi ka line up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Okay. Yeah, picture na nag-handshake. Ayan. Tapos na po ang ating contract signing. Right now, ay mayroong i-introduce na teaser ang ating mahal na Revival King. Ikaw na. Ready na ba? Ayan, si Mercy Liharde. Okay. Okay, Ate Mercy po ka na muna, Ate Well, Mercy. before the teaser, gusto ko lang din pong, again, magpasalamat sa inyong lahat for coming and para ma-witness yung contract signing ni Jojo with Artist Circle. And salamat po sa suporta ninyo. Gaya nga ng sabi ni Maring Morley, Mara, at saka ni Jobert, marami pang pagsasamahan dahil maraming nakaplano si Jojo para sa alongside with Artist Circle definitely para sa taong ito. Jo? Actually, yung sa recording ko, okay naman po yung naging result kasi yung mga songs ko ay napansin po ng tao. Pero para hong mas napansin ako doon sa
hindi sa issue. Yung Gorgie. Ay, naku, Gorgie! Nakita kita. Yaman-yaman mo lang yung Gorgie. Anyway, yung hindi sa issue, kundi doon sa elevator at saka escalator. Doon sa libre ko na to ng mga viral videos. Ang dami hong mga dumating sa aming messages, mga invitations, ang lahat po ng mga pumapasok na messages na inspire po sila sa nakikita nila, nagdagdag po ng, alam nyo na ho, ng parang nainteresaduhan sila at ang mga invitation sa amin. Different cities po sa buong Pilipinas, hinihintay po ang pagdating po doon. So, meron po kaming ibabalik, pero ito yung season 2 ng elevator at saka ng escalator. So, gusto ko po ma-witness nyo ngayong hapon, yung teaser na gagawin kasi ito ho'y pinaghahandaan namin base na rin po sa mga hiling po ng ating mga kakilala at saka mga sa iba-ibang lugar. Sana magustuhan ninyo ang teaser po na ilalabas namin ito by next week. Naka-full blast na po yan. Okay. Thank you so much. Start na tayo. Can we move? Huwag na takpan dito. Side. Ate Mars, dito ka, Ate Mars. So today, it's not just a contract signing, it's also a launching of a new brand. The brand of Jojo, which is Super Jojo. So who is Super Jojo? Ano si Super Jojo? I think si Jojo ay makakapag-explain sa atin ano yung hangarin itong gagawin niyang mga contents for YouTube and social media. Siguro hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na galing ako sa mahirap na buhay. Nagtitingting ako, naglalala ako ng buri nung kabataan ko. So bago maging maayos ang buhay ko, ang dami kong dinaanan na mga hirap ng buhay. So syempre nandun ako sa mababang bahagi ng buhay ko, nakita ko rin talaga yung pakiramdam ng wala. Okay ho? Kaya ho, dumating ako sa point ng buhay ko nung na-bless ako ng Panginoon, nung nagdatingan yung mga blessings sa akin na hiniling ko at hindi ko hiniling, hindi ho ako naging madamot sa kapwa ko. Okay? So, ako ho may mga taong natutulungan na hindi ho nyo nakikita at meron ako mga natutulungang mga tao na nakakalimutan ko na kung sino yung mga yon. Kaya ho, isang araw, nabigla ako, tinawagan ho ako nung isang sikat na DJ ngayon ng LSFM, si Papa Dudut. The number one DJ ngayon because of his program, yung Love Stories every afternoon. In-invite niya ako sa podcast. Sabi niya sa akin, Joe, naalala mo ba sa Lucena City, nung ako'y dun pa nakadestino, isa ako sa mga nabibigyan mo ng mga merienda, regalo, whatever na mga ganda na bibigay mo, na wala kang hinihinging kapalit. Kaya sabi niya sa akin,
Dahil sa fully blessed siya ngayon, ang ganda ng millions of followers niya sa YouTube, sa ganito, sabi niya, I will help you. I will help you. I will help you kahit hindi mo kailangan ng pera, but with all the earnings I have at yung mga na experience ko, gusto kong ma-share sa'yo para mas marami kang matulungan. Matulungan in the sense na hindi mo kailangang maging kang politiko or ganito, na mas marami ka napapasaya kasi nasubaybayan ko yung ginagawa mo. Napanood pala niya ako sa elevator, sa escalator, at yung mga iba pang natulungan ko na mga testimonial na naririnig niya, yun ang nagsabi sa kanya na gawin niya akong kumpare. Kaya ako yung naging kumpare niya, inaanak ko yung dalawang anak niya ngayon, at sabi niya sa akin, with all his support, nasa akin, bibibigay ko sa iyo dahil sa mga nangyari, nabalitaan ko this past few days, past few weeks, sa nangyari sa'yo. So sabi ko sa kanya, maraming salamat. So na-inspire ako na ituloy ko kasi nung time na nagbago na ako ng management, parang ando na rin yung decision ko na parang wag na akong tumuloy kasi para akong nabothered sa nangyari sa sitwasyon ng buhay ko. Pero maraming taong nagpupush sa akin, ituloy mo yan kasi kilala ka na dito, ang dami nang humahanap sa'yo. Hindi mo na kailangang introduce ang sarili mo kasi andyan ka na. So you have to do is, explore mo yon, you have to get your own new management na makakasundo mo at tutulungan kang mag-grow. Kaya kami pinagtagpo ng panahon ni Rams. Yan ho ang story. So, itong Super Jojo na to, ako ho ay nag-real estate nung bata pa ako. At nagsimula po itong kamay na pinag-uusapan nung pong there are brokers in Lucena City na hindi makaklose ng deal. They took more than 2 hours, 2 years na makaklose sila ng deal kung hindi dahil sa akin. So, sinama nila yung napakayamang investors sa Lucena. Nung na-meet ako, lahat ng properties na itinuro ko, lahat binili po yun sa akin. Okay? So, mahabang story, pero laging pag tinuturo siya ng kamay ko, laging pag hinahawakan kong isang bagay, kapag may nagkakagulo, laging, alam mo yung atmosphere ng peace, yung love, laging nandun. Yun ang napapansin ko ever since nung ako ay bata pa. So, dumating ang point na pumunta si Corina Sanchez sa Lucena at i-feature yung kamay ko way back years ago. At meron ng parang pang-reader, nakitang may sign ng mountain at saka race ng sun daw yung kamay ko. At bihirang makita yung sa tao, okay? So, ito yung itutuloy kong bahagi ng buhay ko kasi I believe that life is short. So, kung whatever you have, kailangan mong i-share, maging kang masaya sa buhay mo. So, ginagamit na namin ngayong salitang Super Jojo kasi lahat ng bumubuhos na mga messages, mga comments sa social media, lahat sila ay parang nakakakuha sa akin ng pag-asa. Dinadaingan ako, lahat ng pangangailangan nila andun. So nakikita ko yung need nila at pag nakikita nila ako, nakakausap nila ako, parang laging merong hope sa buhay nila. So na-inspire akong gawin at ipagpatuloy ko yung career ko at simulan ko yung season 2 ng elevator at saka ng escalator. Yan po yung story kung bakit nandyan po ngayon yan. Okay? Thank you, Jo. Thank you, Super Jojo. Madagdag ko lang, magtutulungan po kami ng Star Music, headed by Mr. Roxy Liquigan, sa pagpupush po ng recording career din ni Jojo. Gaya nga ng alam naman nating lahat, he's known to be the Revival King, and we will be consistent with that. We will be launching singles na talagang nag-hit in the past at bibigyan buhay muli ng tinig ni Jojo, and it will be compiled. And then later this year, we'll be launching an EP, all 7 songs, but one original song composed by Mr. Jonathan Manalo, who's coming later, no? So it's a partnership between Jojo, our team, Artist Circle, and Star Music. And with your help, lahat po kayo,
we value your health. Alam niyo naman po yan. So, maraming salamat po. Ayan. Thank you. Eto mga kaibigan this time naman is very special because Jojo will render us a beautiful song. Diba? Ito isa sa mga favorite songs ko na ni-revive niya. And I love it po. Kakantahin niya tayo. Palakpakan po natin! Palakpak! Palakpak naman kayo para masaya tayo lahat. Ayan! Ito yung hit song ni Timmy Cruz na medyo controversial kasi ginamit ko, iniritain ko yung word na boy for the song at tinugtog na po ito ng mga FM stations all over the Philippines. Kaya para po ito sa inyong lahat, ang I Love You, Boy! Yes! Palakpakan natin ang I Love You, Joboy! Palakpakan po natin si Jojo Mendrez. For the launch weekend of the season 2 ng project na ginagawa mo. So, more power to you, more blessings. So, this year, hindi pa matapos yung taon, pero sana more work and less issues for you. And so, ito ko lagi, God-bless you and CR. Yes! One of the best versions of the song I Love You Boy by, of course, Jojo Mendrez. At naloka ako, May ganun, ha? may pagbabalik. Ano to? Ano to? Ayun. Congratulations, Joe. Ang ganda ng version mo. Ang ganda ng mga hagot ng song. Okay. Start na tayo ng question and answer. Ngayon, Ayan. microphone, please. Okay, ito na yan, Joe. Ito. Yan, sa'yo. Unahin na natin si June Lalin. Okay. Dahil alam mo naman si June Lalin. Paris ka, June. Okay, June. Ito na. Yan, congrats, Jojo. Yan. Gustuhan mo ba, Love You Boy? Parang mas gumanda yung yung version mo pa ngayon. Thank Pagkakakanta you. mo, parang inspired na inspired. So, merong hello, yeah. May pinakitang video ni Mark. Gusto namin malaman, since may pinakita, ano na yung update sa inyong yung pinayal mong demandas na mahal ka na, di ba? Okay na ba? Kaya Ayos na kami. pinakita pa, ha? We're okay. We're okay yun. now. So, Oo. hindi na muna tinuloy. Wala na lahat siya. Kasi parang, alam mo na, kasi merong mga bagay na hindi napapagkasunduan. But anyway, ganun lang naman yung buhay. Pero we decided na huwag nang pahabain Ano yun? kasi mabuting tao naman siya. Nagkaroon ng mediation sa piskalya or kayo na lang mismo? Oo, nag-usap kami, personal, and naging maayos lahat naman. So, yun. Yeah, it's so nice, no? Yeah, mas maganda yung ganun, para nagsimulang walang- okay, na nauwi sa okay na ulit. Yes. Yeah. Mm-mm. Mas maluwag sa puso mo. Oo, mas maganda yung para wala nang, alam mo na, wala tayong iniiwasan, ganon. Pero wala naman siya dito, hindi siya magsusurprise, ha? Hindi. Oo, ano na siya, parang ano lang, nag-usap lang kami ng okay na lahat, ganon. Yeah, it's so nice to Yeah, hear that. oo. Yeah. Okay. Mm-mm. Eto, madalas mo sabihin before, kahit pag nagme-message ka sa amin, yung mga close mo talaga, di ba, Oo. na syempre kakaroon ka ng anxiety. Mm-mm. Ganyan. Napansin din naman namin nung marami kang mga sinabi, pinost lately before ang announcement ng bagong management team mo. Now, you're with Ateng Rams.
kumusta na yung anxiety? Mas okay ka na ba ngayon? Mas masaya ka na? Na may bagong management team ka na? Well, kasi, nung first nag-meet kami ni Rams, ramdam ko na mabuting tao si Rams. Ramdam ko. Kasi gano'n naman kapag, syempre, yung first impression ko sa kanya, naramdaman kong mukhang magkakatulungan kami ng maayos. Kasi syempre marami akong pangarap sa buhay. Kasi nga, laging sinasabi ko, life is short. So, gawin mo na lahat yung dapat mong gawin. So, nung nag-meet kami ni Rams, nasabi ko yung mga plans ko. Tapos, syempre, surrounded ako ng good heart ng mga kaibigan din niya. So, parang mas kampante ako sa buhay ko ngayon with Rams. Okay, thank you, June. Pero yan, thank you ha. Yan. Okay. Jobert, palit tayo. Ako. Okay, si Junardo muna. Kumain na ba yung mga mga kaibigan natin? Kasi parang Wait. inaantok. After Morley. June ka. Okay, si Junardo muna. Okay, tatanong ko Ah, na direction good. natin. Since okay kayo na kay Rams, na manager din ni Timmy Cruz, ano yung mga posts mo? Mga? Tanong ka. Oh. Mga daw? Mga posts mo, pwede ka ba magsalita tungkol doon? Yung mga something, ano? Yung mga cryptic cryptic posts. posts, mga Kasi- pera, mga Kasi ganun. dumadating kasi sa point Oh. ng buhay na, syempre tayo may mga namimit na tao. Okay? Syempre hindi naman lahat ng pagsasama laging masaya. Nagkakameron kayo ng differences at depende sa bigat ng mga hindi nyo pagkakaunawaan. Okay? And ang sa akin kasi, sinuklian ng Panginoon sa akin yung mga bagay na iniluha ko this past few weeks. Kaya para ba sa akin, whatever na minagawa sila, na mabuti para sa akin, chine-cherish ko yun. Marami akong natutunang bagay sa kanila at thankful ako sa kanila. At whatever na nagawa naman nila sa akin, nakasakit sa akin, yun ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Alam naman namin yung ugali mong yan, Jo. Pero nagkaroon ba kayo ng issue sa pera? Once and for all. Para kasing siguro merong proper venue para pag-usapan yon, pero ang sa akin kasi Kuya Nards ay kinalimutan ko na whatever na nagawa sila, mas binabalanse ko sa puso ko yung mga nagawa nila for me. Oo. Sige, pautang na lang. para makalimutan mo na. Gorgie, mamangutang. Ang dami mong muna ng Gorgie, nabalita ko kay Morley. 50 million. 50 million. Ganun ba? Hindi mo ba naramdaman kay Atengya na mangungutang sa'yo? Ha? Pag ano? Ha? Mangungutang, Hindi, ka-reproduce ka. One good thing kasi kay Rams, masyado siyang maalaga. Itong alam namin kakainin yun. mo, kakakain ng ganito. Laging para sa ikabubuti ko, which is, alam mo, hindi ko nakita from my past managers, wala akong nakitang ganung personal attachment. Oo, at saka syempre, nagbe-brainstorm kami, whatever na para sa akin, na makakaganda sa akin. Siyempre naman, Lagi kailangan kami yun. pinag-uusapan namin, yun ang maganda. What's nice with Jojo, malikot yung utak niya. He's very creative. Dami niyang gustong gawin. As in, talagang ma-overwhelm ka. So, kailangan mo rin siyang i-check, rentahan, eto lang muna Siyempre tayo, naman, dito lang tayo. Slowly but surely. Baka may rendahan ngayon dito. Oo. Tinga. Hindi naman. But one thing is for sure, napakasipag niyang tao, mabait siyang tao. And sabi ko nga, nung kinausap ako nila Roxy, nila Jonathan, ni Mama Ona, ni Jobert, ni Morley, na
bakit hindi siya mag-join ng artist circle? Sabi ko, why not? Because then nag-usap kami, maganda yung meeting namin. I think we spend hours talking, and nakita ko he's really passionate sa singing career niya because he has the voice. At ang gaganda ng mga naka-line up na kanta sa kanya. So, bakit hindi natin tutulungan ng taong gustong mag-share ng talent niya at at the same time gustong tumulong sa mga tao? Good, di ba? You're in the right hands. Tapos ko lang papakilala kay Odette Can na, mama. Pa-arte ni Odette Can niya pag nagkakilala. Thank you, Kuya Nard. Si Kuya Nardo, Junardo. Pa Kuya Nards daw, sabi. Kuya Dardo. Kasi super ano yan eh. Oo nga eh. Oo. De, pero- Haligin ng ating ano. Pero before we go offhand, gusto muna namin marinig sa inyo kasi gusto na malaman, paano kayo nagkakilala? Paano nabuo ang management na ito? Sino ang lumapit kanino? Paano kayo nagtagpo? Kasi si Jojo naman sa under Star Music, no? So under Roxy Liquigan. So Sir Roxy, kaibigan ko po yan since college. Magpo 40 years na po kaming magkasama ni Roxy mula kolehiyo hanggang sa ngayon, present, no? So 2-3 weeks ago, he messaged me, Mari, gusto mo bang mag-manage ng isa pang artist na nasa Star Music? Sabi ko, sino? Si Jojo Mendres na. So, sino bang hindi nakakilala kay Jojo Mendres? Kung ikaw ay Facebook user o may Facebook account, you'll definitely see him and all the things na lumalabas tungkol sa kanya. Sabi ko, why not? Sabi ko, i-meet natin siya. So, isang afternoon, nag-meeting kami, nag-lay down ng cards, anong gusto niyang mangyari, tapos in-introduce ko sa kanya yung management, and I think nag-fit naman din kami. So ano, nung time na medyo nawindang ang buhay ko, sa mga cryptic post na ginawa ko, nabasa yun ng Star Music family. So tumawag sila kay Mama Ona, asking her, they asked Mama Ona, what's happening to Jojo? So sinabi ni Mama Ona yung real story, sinabi ng Star Music, ano ang kailangan ni Jojo na isusupport namin all the way. So, doon ko nakita yung pagmamahal ng Star Music. Then, sabi ni Mama Ona that I think kailangan ng guidance niya, yung right team, right manager, na mag-guide sa kanya para yung mga dreams niya, yung mga gusto pa niyang gawin sa buhay niya, ma-fulfill niya. So, yun nga, bila nag-call si Mama Ona that there's a meeting with Roxy and Rams. So nung nakita ko siya, ang tawag ko sa kanya Tracy. Tracy, biruan, Tracy. Tapos doon pala napaka-warm na nag-usapan namin. Di ba Jobert, doon ka nang gaghapan na yun? Doon nagsimula ang lahat. So sabi ko, napaka-warm nitong tao sa akin to. Tapos yun, in-invite niya ako sa office niya, present niya yung profile ng company niya, nakita ko yung mga artist na inaalagaan niya. And timely na nandun si Timmy Cruz sa kanyang Ako naman, kaya sabi ko parang pinagtagpo kami kasi ako yung nag-remake nitong Boy ni Timmy Cruz. Hindi kami magkakilala, okay? Ngayon, siya ang producer nung kay Dina Bonnevie, yung House of D. Ako ang magre-remake ng Bakit Ba Ganyan. So, di ba? So, bakit kami bilang pagtatagpuin na pareho namin hindi kilala ang isa't isa? So, may purpose siguro ang Panginoon kasi ako yung gumagawa ng makabagong version ng mga artist niya rin. O di ba? Kaya sabi ko mukhang ito ay mga sign na para kami sa isa't isa. Yun. Yung Tracy alias namin yun nung kolehiyo nila Roxy. So, Oo nga eh. Kumbaga Tracy meets Super Jojo, ganun ba yun? Okay. Si Ray Pumalay may tanong. Asa ba yung microphone na isa? Wala ng mic. Okay. Ano ko yan, Nards? Ray? Jo, alam ko charot. Hindi, Jo, ang tawag dito, definitely maraming nabago dun sa plano
may mga nabago dun sa mga plano, katulad niyan, di ba? Ang na-retain yung mga revivals na gagawin mo na nauna pang plano. And then may plano tungkol dun sa search ng boy. Tuloy pa ba yun? Kasi, oo, di ba, meron kang pa-search yon, tapos ano na nangyari? Paki-update naman. Tuloy lahat siya. Tuloy lahat siya. Kasi ito meron ng changes. Like itong recording ko ng Tamis ng Unang Halik. Kasi actually tapos na yung arrangement ng song. Ang nag-arrange ay si Louie Ocampo. So nung nagkakameron na kami ng differences ng former manager ko, pinakancel ko yung recording, pinareschedule ko. The music video of Nandito Lang Ako na supposed to be shoot 3 weeks ago, pinakancel ko rin yun. Gawa na nagkakamera na ng ganyang kaguluhan. Then, itong boy search, tuloy siya. Definitely tuloy siya kasi isa sa mga songs na laging maganda yung feedback is itong boy. Kasi sinubukan muna namin ito from brain damage dun sa song. So, na-surprise ako dahil yung pumapasok na messages kay Brenda nung nakita ko social media account niya kasi more than 1 million views na yung I Love You Boy. Puro magagandang papuri regarding sa song. At minimension na rin ako ng mga followers niya. So nag-try kami mag-airplay sa radio stations, sa mga major FM stations. Super ganda rin ng feedback. So nag-lang test muna kami. Pero it depends on Star Music kasi kung ano yung uunahin nila eh. Pero ako naman, meron naman akong parang freedom na gawin kung ano yung mas makakaganda or whatever. So, definitely itutuloy itong... At isa pa, i-change ko, nag-decide si Rams at saka ng Whole Management and Star Music to change Boy to Babe para mas marami yung makakakanta ng song, hindi lang babae, hindi lang lalaki. So, all genders. So, hindi na siya I Love You Boy, I Love You I Babe. Love You Babe. With permission ng composer na si Mondel Rosario. So yung kinanta mo kanina, hindi yan yung pang-recording, Hindi yan. may pang-release. Oo. I Love You Babe na. I-record ko yung I Love You Babe. Pero the same arrangement, babaguhin lang yung lyrics. So, under new management, hindi na ba magiging visible yung mga artista katulad, mga artista na pwedeng maling sa'yo or maliling sa'yo or naliling sa'yo? Wala na ba sila? Like, si Mark, nandyan na lang ba siya? Si Rainer, nandyan na lang ba? At saka yung social media influencer from Cebu ba siya or something? Oo. Ay, kung alam ko, kinurot ako ni Rams kahapon. Kinurot ako ni Rams. Sabi sa akin ni Rams kahapon, tigil-tigilan na muna yung mga intrigang ganyan na you just focus na mahal ka ng tao. Wala yan, mapapansinin yan kasi nandyan lang yon. Pero importante, yung mga nagmamahal sa'yo, for the Super Jojo, at sa lahat ng mga songs na naghihintay sa'yo. So, tigil na yung mga pagkakalik or pagiging visible ng mga artista, ng mga ganyan? We would rather mga lalaki. concentrate dun sa talent niya. Kasi mas gusto natin mag-focus doon eh. Mas nagugulo kung mayroong mga on the side. So sabi ko sa kanya, every time na may mga ganyan, wag muna. We will see kung paano natin sila i-inject kung kinakailangan sa mga music videos. But other than that, we'll just focus sa career niya, sa singing career niya and all his social media platforms that are new. He has new social media platforms na bubuksan yung that's the part 2 or season 2 ng kanyang content creation with the brand Super Jojo. So wala nang casino, wala nang shopping, mga ganon? Wala. It's more of the singing and helping other people. Off-cam na lang. Jo, honestly, nakasira ba itong mga pagkakalink mo sa dalawang Starstruck Survivor, tsaka dun sa mga iba pa? Thankful ako dun kay Mark especially kasi wala namang nagplano eh. Wala nagplano sa lahat. Kundi si Mark meron siya ng gumanda yung career niya, lumaki ang kita niya this past few months. At ako naman ay doon napansin, napag-usapan ako, tapos sumabay doon yung kanta kong Somewhere in My Past. Kaya
siguro it's a positive ano rin on my side. Kahit may mga bashing akong na-receive, still mas nanaig yung pagmamahal ng mga tao naka-appreciate ng songs ko at yung mga charity works ko, yun ang nakatulong. Yun ang nakatulong para mabura sa isipan nila yung mga bashing na dumaan sa buhay ko. Thank you, good luck, and congratulations. Ray, Ayan, baka kayo, wala kang kupas talaga. tsaka ano ha, hindi ka rin malilink kay TV Cruz. Uy, thank you din of course kay Ray here. The same way, like Mark. Oo, baka mamaya misinterpret na naman natin. Si Ate Mercy may tanong. Oh my gosh, your favorite. Ay, favorite ko yan. Favorite din. Favorite ko si Ate Mercy. Magandang hapon, Mr. Jojo. Hi, Tita Mercy. Magandang hapon, Mr. Lanzovich. Sana maging magandang hapon natin lahat. Mr. Jojo, bakit ang kanta mo, I love you, boy? Bakit hindi, I love you, Mercy? I love you, girl? Bakit? Why? Ni-retain kasi, nag-decide kasi kami ng former manager ko na i-retain yung boy. Original yun eh. So, maganda naman siya. Kaya lang, with my new management, they decided to use Babe para mas marami ang makarelate at saka mas maraming kumanta with the song. Lahat na, all gender din. So, hindi naman ang I love you, Superman. Bakit nga pala itinawag kang Superman? Ano Super ka ba? Jojo. Bakit, Mr. Jojo? Bakit? Super Jojo. Oo, bakit Superman? Super Jojo, kanina nasagot na yon sa una, kanina papaliwanag niya na Super Jojo, hindi Superman. Akala ko Superman. Kasi akala ko paborito mo Superman. Kasi superstar, the late Nora Honor. So, yun pala yun. Thank you very much. Salamat, Tita Mercy. Ate Mercy, thank you. Ang next natin ay ito. Sinong susunod? Si Si Pilar. Ito si Pilar. Tita Pilar. Ito, may Pilar. Hi, Joe. Hi, Tita Pilar. Congratulations. Thank you. Sa mga nangyari sa'yo, what have you learned in dealing with different kinds of people? From the management, tapos naglipat ka, may bago. Siguro magkameron ka ng reservation sa sarili mo. Huwag mong i-disclose lahat, whatever secrets you have. At yung pagmamahal mo, siguro ililimit mo siya. At yung tiwala ay huwag mo masyadong ibibigay. Dapat laging merong certain limit na yun lang ang gagawin mo. Yun ang natutunan ko. Kasi ako kasi nature ko kasi ako yung mapagbigay. Huwag akong... Very open ka naman sa... Huwag akong dadayngan ng isang tao kahit hindi ko kilala. Ako mapagbigay, yun ako eh. Tapos naniniwala ako, hindi ako nagkikwenta. Kung dumating sa akin yung sukli, hindi ko na yung binibilang. Kung may pinabili ako, bahala na po nandyan. Hindi ako mahilig magbusisi ng mga bagay na mga ano sa akin. Kasi for me, kung magkakasala ka, hindi ka nagkakasala sa akin, kundi doon ka nagkakasala sa taas. So, nasa iyo yung ano, ganun ang pagkatao na dapat may certain boundaries and limits. So ngayon, may papalitan ka. There's a way of ano. With my new management, wala akong nararamdamang negative anything as of today. Napakabait sa akin ni Rams at napaka-supportive. Napaka-supportive niya sa akin. Talagang ang ingat na ingat niya siya. Yes, Rams David yan. UST yan. Even ang buho ko, pinaka-detail ng buho, pag may nakita ko konting uban, taklo. Pag nakita ang angle ko gano'n, masyadong mabait sa akin. Kumusta man yung ano mo, yung pagbablog mo? Diyan ako na-interest sa Yes, buhan. oo. Kasi noon kasi walang pumapansin sa akin, Tita Pilar. Kahit kumakanta ako na mamayagpag ang Somewhere in My Past, hindi nila ako recognize. May makakakilala pero hindi kagaya ngayon. Na-witness ni Morley, na-witness lahat ng gano'n. Pumupunta kami sa iba-ibang lugar, sa Clark, sa Subic, Pampanga, Bulacan, Baguio. Pag pumupunta ako doon, recognized ako. And even sa lahat ng lugar dito, recognized ako. Laging bukang bibig na ng tao is libre na to, escalator, o ganito, elevator. Yun ang nagmarka sa kanila. Kaya napansin ko, ang laki ng tulong ng social media
doon sa vlog na yan, kaya kailangan ko siyang ituloy. Thank you very Thank much. you, and Tita Pilar. Congrats, Rams. Thank you. Thank you. Next naman natin si Julie. Julie, of Okay. course, na-miss natin yan. Tita Julie. Usapan din lang po yung period. Kung terms po ba yan? Kung 1 year, 15 months? Well, lahat naman ng contract may terms, no? So, initially it's 3 years. 3 years yung contract namin ni Jojo. So, hopefully, dinadalangin natin sa Panginoon na may maganda yung relationship and yung management. So, gano'n naman. Pag maganda, edi dire-diretso lang ang contract. Gano'n. May second question pa siya, Mike, para amin. Kasi Huwag mo na sana yung mic na to. Well, ano yung immediate plans? Gaya nga nung sinabi ni Joe, mas nare-recognize yung kanta niya with all the contents that he's doing. So, kasama niya kaming nagpaplano para sa mga contents. At the same time, paano i-inject yung mga kantang ilo-launch ng Star Music para mas makilala yung mga kanta at mas makilala siya. So, it's really a big collaboration ng kanyang social media account at yung mga kantang gagawin o ilo-launch niya. And then that's where we come in, yung guidance sa kanya na ano yung mas tama, mas dapat. So ganoon naman talaga yung management. Last na lang maganda. Kasi kilala kayo bilang manager ng mga artista, di ba? May plano ba kung pasukin din Jojo? Tinanong ko rin naman siya at nakakaarte naman si Jojo. So why not? Bakit hindi? Mag-artista ka, Jo, in short. Kahit anong ipagawa sa akin, okay. Wala sa akin hihindian. Huwag lang Viva Max ang gagawin ko. Mag-bold ako. Kasi mukhang hindi bagay. Oo, ha? Okay, may question naman dito si Wendell Alvarez of SNN. Huwag kang magtatampo. Nagtatampo ka sa akin. Nagme-message ka sa akin. Huwag kang magtatampo. Oh. Wala na. Oh, sige, question na lang. Sigaw mo, total sanay ka naman sumigaw. Hello. Sigaw mo tayo dito. Ang worry, sinabutahin mo talaga yung mic. May tanong lang ako kay Rahans. Ano ba mga restriction ni Jojo? Kasi yung dati niya, di ba, ay alam naman natin, nakikita sila ni Marjo doon sa casino, nakikita sila rin niya. Ano ba mga restriction na ibinigay mo sa kanya? Well, kasi minsan kahit ang mga artista bigyan mo ng restriction kung hindi rin naman nila susundin, it will be useless. So, meron naman akong sinabi sa kanya. Kung susundin niya, mas mabuti. Kung hindi, nasa sa kanya na yon. Basta kami, we were here to guide him. Hindi naman kami magkasama sa bahay. So it's really up to him. Kahit naman sinong manager hindi naman naming hawak sa ligang mga artista namin But right now, I think he's really serious. And sa kanyang recording career, that's why I would like to acknowledge Mr. Jonathan Manalo of Star Music. Yes! So I think... Jonathan, would you like to say something sa mga bagong kanta na naka-line up for Jojo? So welcome Mr. Jonathan. Yeah, John. Teka. Wala bang Celia? Wait lang. Hello, Rams. Hi, hello. First of all, I'd like to congratulate Jojo for a new management. Siyempre, salamat kay Rams. Very trusted partner namin sa Star Music. Marami siyang talents na hinawakan din under ABS-CBN Music, and now is managing Jojo, and excited kami sa mga bagong music pa na ilalabas namin na aawitin ni Jojo, and it's going to be a combination of cover songs of
of your well-loved classics, mga well-loved classics na bibigyan niya ng covers, and mga original songs na isusulat para sa kanya. And actually, meron nga akong sinusulat na bagong Christmas song for him. So, abangan ninyo yun. Congratulations. Ang swerte mo, Joan. Oo nga, di ba? Congratulations. Ang galing swerte mo. Thank you everyone for your support and for being here sa event natin this afternoon. Thank you. Thank you so much sa Jonathan Star Music. Ang swerte, ang ganda ng team niyo ha. Bongga ang team. Yes, yung isang kanta sa ilo-launch ni Jojo, yung Nandito Lang Ako, is an original composition ni Sir Jonathan Manalo. And na-mention niya because I have two other artists under Star Music, Miss Timmy Cruz, na nag-launch tayo nung kanta niya nung June na magbago. It's a very nice and it's a patriotic song na gagawa ng music video next week. And meron din po tayong isang P-pop artist, a 16-year-old boy. He's very, very talented. His name is Prince Kino. Sorry Jo, naidagdag ko lang para lang mai-promote natin. But that's it. He has 7 songs all in all sa kanyang EP, our extended play to be launched this year. But in the coming weeks, we will be launching 2 revival songs, which is Somewhere in My Past and Yung Boy na magiging Bay. Okay. Thank you. Ano yan? Photo up lang ako with Jonathan kasi may schedule si Jonathan. Okay. Short lang po. Sir Jonathan. Photo op lang kay Jonathan. Ayan. Sorry. Ang hirap paging artista, no? Ang hirap paging artista, di ba, John? Hi, I'm Jay Felipe. Yes. Ay, Wendy. Okay po, 1, 2, 3. There goes Manalo, Ramsey, and Jojo Mendrez. Okay, after nito, ang magtatanong ay si Gorgie Rula. Tito Gorgie, may tanong siya. Yan, bago umalis si Sir Jonathan. Bago kayo umalis, Sir Jonathan, kumustahin lang po yung, kasi ginawa niyo siya ng song yung Nandito Lang Ako. Kumusta na po yun? Kumusta po yung resulta ng song ngayon na nasa digital platforms na rin? Sobra kaming happy sa ABS-CBN Music sa results nung actually sa feedback na nakukuha namin sa Nandito Lang Ako. Kasi nga, ang usual na comment, ang ganda ng message ng song, ang ganda ng pagkakakanta, and maganda yung initial streams niya so far, and expectations namin mas lalaki pa yun kapag na-release na finally yung music video. Kasi ang plano talaga, naikwento ba natin na dapat si Ate Guy yung... Si Ate Guy talaga dapat yung nakaschedule na kami to shoot a video with Ate Guy, pero alam na naman natin yung nangyari. So lang kami, naghanap lang ng pwedeng maging bagong concept, pero we'll be releasing the music video for Nandito Lang Ako soon. So, abangan niyo yan. Sana si Ate V na lang. And then, after nitong Nandito Lang Ako, ang next po na gagawa ng song sa kanya, Christmas song na, or meron pang isa? After Nandito Lang Ako, yung videos for Nandito Lang Ako, pero may mga covers kasi nalalabas. Yung release sa digital stores ng Somewhere in My Past, ng pati yung version niya ng Pare Mahal Mo Raw Ako. And then gagawa niya rin ng version yung Yakap. Yung Ako'y Nagbalik. Yung kay Junior. Yes. Tapos, meron din siyang, meron lang kaming iti-tweak dun sa lyrics ng version niya ng Boy ni Timmy Cruz. Nagawing Babe na. Gagawing I Love You Babe. Tapos and then yun na, yung Christmas song. So maraming nakakain. So yung original song nyo nga po, yun ang gusto kong malaman na after nang Nandito Lang Ako, Christmas song na po yung gagawin mo. Yes, yun yung next original na sinulat ko for... So it seems na parang super talaga yung Star Music sa kanya, no? Ano ang nakita niyo kay Jojo na ganun ka supportive yung Star? Kasi si Jojo, he's a natural talent. Maganda talaga yung kanyang singing voice, especially sa recording.
And very unique yung story ni Jojo. Sa Someone Like Him, yung story niya, and then yung passion niya with music, singing in particular, and paano siya tumutulong sa mga tao. Opo, sige. Thank you po. Thank you. Sir Jonathan. Kay Rams naman, at saka of course pwede may nadagdag si Jojo. Bali yung minamanage nyo ngayon kay Jojo, hindi lang yung singing career niya, kundi pati na rin yung kanyang vlogging. Tama po ba? Itong brand niya na Super Jojo. Kasi si Artist Circle, mas nakafocus siya sa showbiz engagements. Most of my artists, yung mga digital platforms nila, accounts po nila yon. So, but also for Jojo, sinabi ko naman sa kanya na yung account niya is his account, all his platforms, but we are here to help him. So, si Mama Ona is heading the content production, lahat ng gagawin. Pero nandyan kami sa likod niya para tumulong. We will So help. more on kayo sa singing career niya? Yes, and then doon sa vlogs, titignan natin paano natin i-inject, paano mas makakatulong yung kanta doon sa vlog. So it's really a collaboration. Oo, kasi doon na sana gusto ko malaman yung balik career path ni Jojo. Kasi I think, kung hindi ako nagkabali, parang pangatlong management na yata ito, Jo, or pang-apat ba? Oo, na parang medyo naligaw lang yung pag-handle ng iba. So ngayon, ano talaga yung napagkakasunduan ninyong dalawa ng balik career path ni Jojo? As a singer, kasama na rin as vlogger, paano? Yes, kasi sa pagkakausap namin 2-3 weeks ago, passion niya talaga ang pagkanta. Pagkanta. Oo, yun yung passion niya. May kinuwento siya sa akin na may isang event siya na pinuntahan na sobrang basta meron siyang masakit na karanasan sa isang event na ginawa para sa kanya. And from that event, dun siya humuhugot ngayon para mas magbigay ng entertainment through songs. So that's where we come in. It's a collaboration also with Star Music. Kung paano pa natin tutulungan si Jojo masustain yung pangalang Revival King. And at the same time, the Super Jojo. Na brand. That's right. So we're more of the singing career. Tutulong kami sa digital platforms niya. And if acting comes in, nandun pa rin kami para sa kanya. Oo. Okay, thank you, Ate. Jo, last na lang ito kasi yung mga, yun nga, yung may mga i-post yung mga cryptic messages sa social media account mo. Para nag-gets naman namin kung kanino mo tinutukoy at yung mga nangyayari. Nung mga nag-handle sa you before, ay agree ka ba doon sa lahat ng mga, correct mo lang ako ha, kasi parang ang plano, yung mga plano doon sa mga nangyari sa career mo before para ma-promote yung kanta, yung pagkakalink kina Rainier, kay Mark Heras, ay idea nila ba yon? Once and for all, yun ba ay talagang gimmick lang para lang ma-promote yung mga kanta mo? Hindi siya actually gimmick-worthy kasi dumating siya sa point na para siyang nakadestinong mangyayari. Walang nagplano or anything, so siguro talagang itinakda yun ng Panginoon. Kasi kung hindi yun nangyari, hindi tayo nakakausap ngayong panahon to. Mababago ang kwento ng buhay. So, for me, hindi siya pinlano kasi that time, napapansin naman yung song ko ng Somewhere in My Past, di ba? Ang daming mga social media influencers na nag-support sa akin doon. At ako naman, doon sa former management ko, ako'y thankful sa kanila. Kasi may mga bagay kami pinagsamahang magaganda, parang trinato ko na silang mga kapatid. Okay, siguro dumating lang talaga yung point na may mga differences kami, hindi kami talagang kailangan ng pang-ituloy. So, siguro, naunawaan, nagpaalam naman ako sa kanila ng maayos. At saka, I just want to make things clear, wala akong contract with anyone. Wala akong isinay na contract with them.
except dito sa management ko ngayon kay Rams. Okay. Pero na ano, yes. Yes, yun din yung una kong tinanong kay Jojo kung meron siyang live contract. Pero naman ako eh, if there's any artist na gustong magpa-manage, tatanungin ko muna. Isang protocol ko yon kung meron siyang buhay na contract. Kasi kung meron, hindi tayo dapat nag-uusap tungkol sa management. Kung sinabi naman niyang wala, bakit naman po hindi? Pero naayos ba yun, Jo? Kasi nagpo-post ka, may response ba sila doon or nagkaayos na ba kayo ngayon? Kasi nagkakaunawaan naman kami. Kahit kami nagkakameron ng tampuhan o whatever, para bang magkakadugtong na kami ng bituka namin na hindi na namin kailangan pa siguro mag-sorry sa isa't isa o magpaliwanagan. Simula nung hindi na ako nagpo-post, wala naman ako naririnig from them. In fairness naman sa kanila, wala naman silang sinasabi na anything na makakasakit sa akin. At ako naman siguro naunawaan nila kung saan nanggagaling naman yung pinanggagalingan ng lahat. Kaya nga, mas binavalue ko yung mga panahon na magkakasama kami, masasaya kami, at hindi ako matututong mag-vlog kung hindi din dahil sa kanila. Kaya ang dami kong ipasasalamat sa kanila at ako naman ang magtutuloy ng mga pangarap ko si Rams. Yan, ganun lang siguro, Gorgie. Magkaibigan pa rin kayo? Siguro dadating ang panahon na ganun din. Kasi wala naman akong binitawang masasakit na salita sa kanila o hindi kami nagkameron ng point na, alam mo na, nagbatuhan ng masasakit o hindi kami nag-burn ng bridge sa isa't isa. Thank you. Thank you, Gorgie. Thank you, Tito God. Don Gorgie. Oh yeah, di ba? At least civil, okay? Eto may tanong kay Miss Janice Navida. Hi, Joe. Congratulations. Yung first question, kasi before when you were promoting Nandito Lang Ako tsaka yung Somewhere in My Past, nasabi mo na anxiety. Nagkaroon ka ng anxiety and depression, di ba, nung maling ka kay Mark Heras. So now that you have a new manager, na-affect ka pa ba? Pinagdududahan? Actually, depende kasi sa dami ng bashing na lumabas during those times, kumbaga naman, naging na akong manhin. Okay? So, nabanggit ko naman dati na kaya medyo malamya ang kilos ko kasi nga, naging very close ako sa sister ko, sa mama ko, sa lola ko. So, surrounded ako ng mga babae na napalapit ako. So, nasa tao na kasi yun eh. Kaya nga nung nag-vlog ako, nung lumantad ako sa tao, nung lumapit ako sa tao, doon ko na-appreciate na mahal ako ng tao. Kahit anong kilos ko o whatever na ginagawa ko, the manner ng pagsasalita ko, nakikita ko yung pag-akap sa akin ng tao. Kaya regarding that gender issue or mga lumabas na issue with Mark Heras, hindi ko na siya ine-entertain. Wala na yun. At bahala ng tao kung anong isipin nila. Basta ako, masaya akong nakakatulong sa kapwa ko, na papasaya ko sila sa mga bagay na ibibigay ko at na-inspire sila sa itong mga songs na ginagawa ko. Paano ka? Siyempre marami nagtataka bakit na Wala nang boses. Una, marami nagtataka, Jo, kung bakit yung mga choices of songs mo ba parang yung I Love You Boy, na ngayon gagawin I Love You Baby. Yung isa, parang Mahal Mo Raw Ako. So, parang nakakaano yun sa isa sa mga factor para mag-match yun yung gender. Actually, naman yun eh. Depende kasi sa appreciation ng song. At saka, syempre, hindi naman akong original nun eh. Di ba, ma'am? Artist nila yung Jobert ang original, no? Bakit hindi na-issue yung gender issue sa Pare Mahal Mo Raw Ako? So, kaya ginawa yung kantang yun, there's a certain story na doon bumubuo yun. Ako lang naman yung magpe-perform ng song. So, I think dapat walang issue regarding that kung ano yung mga kinakanta ko. I think yung mga kanta,
dapat hindi rin naman mag-reflect sa kung sino si Jojo. Kasi yung kantang ginawa yun, it's a universal song. Like yung Pare, kanta siya ni Michael Pangilinan. Hindi naman natin kinestyon yung gender ni Michael Pangilinan dun sa kanta. So I think it should apply to Jojo also and to the rest of the song. The message of the song is universal. It's for everyone na gustong makarelate. And it's not his personal life. Hindi tungkol sa kanya yung kanta. It's just so happened na we wanted to stick to that brand, being a revival king. Kasi ang gaganda rin naman ng track records ng mga kantang i-revive niya. So, salamat sa mga unang lumikha o unang kumanta ng mga kantang yun. At ngayong panahon na ito, bibigyang buhay naman ni Jojo gamit ang kanyang boses ng mga kantang ito. So, I hope everyone will appreciate the song. So, thank you very much. May follow-up ako. Sorry, may follow-up ako. So, if I'm not mistaken, in your previous interview, na-mention mo na idol mo si megastar Sharon Cuneta. So, kung meron kang i-revive na song ni megastar, ano yon? Kasi ang gusto kong song yung ano bang title ng song? Okay, Gabi. I forgot. Pati ba pintig ng puso? Gusto ko yan. Gusto ko siya, yung song na yun. Kaya nga favorite ko si Sharon kasi yung first song ko nung natalo ako nung first singing contest ko si Mr. DJ, sa sobrang paborito ko kay Sharon, i-produce ko ng concert si Sharon sa Lucena. First major concert niya sa Lucena, akong producer noon. Kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng Star Music to do a remake of the Megastar song, ang gusto ko sana yung Pati Ba Pintig ng Puso. Maganda siya. Maganda. And ayan. And since pag-usapan na rin, Jo, nasa iyo kung gusto mong sagutin o hindi. Pero pwede pong pakiclarify kung totoo ba na in-invite mo si Megastar na mag-collab kayo sa song pero hindi ka napagbigyan? No, walang ganong issue. Kasi after the concert, hindi na kami nagkita ni Megastar. Yun yung first and last na pagkikita namin sa Lucena City. At I think hindi naman siya ganon yung personality ni Megastar. Kasi nung nagpunta siya sa hotel ko sa Lucena, napaka-warm niya. Mabait na tao. Yun yung feeling ko sa kanya based na experience ko sa kanya. So I think hindi naman niya siguro gagawin yun. Dahil nakita ko matulungin din naman siya eh. So baka sa pintig, baka pintig ng puso pwede na kayong mag-collab. Sana. Pagpanalangin ko sana magawa ng paraan ng aking manager at saka syempre ng Star Music para it's a dream come true. Puruin mo, kinanta ko ang Mr. DJ, natalo ako, pinag-produce ko siya ng concert. Tapos ngayon, naging akong singer, then makakanta ko yung song niya. Ay, napakagalaking oportunidad sa akin. Thank you. Ito, last na lang siya. Yung pagtulong mo ngayon na pagiging viral mo, parang may mga nagsasabi na ikaw na daw ang bagong Willie Revillame. Siya, hindi ka ba, kasi kung tama ako, from your own pocket, yung mga itinutulong mo, hindi ka ba napapagod o mapapagod sa pagtulong sa mga tao? At hindi ka ba natatakot na maubos yung yaman mo? Naniniwala ako hindi nauubos ang yaman kapag kung ginagamit mo yun sa kabutihan. Kasi kahit dumating ka sa point na kailangan mo, di kang wala, laging timing yung Panginoon sa'yo. Never kang, bawa hopeless ka na, meron kang babayaran na yung araw na ito. May darating na tao na tutulong sa'yo. Yun yung bigay ng Panginoon sa'yo. Kaya never kong inisip na mauubusan ako o mababawasan ako kasi bless ako ng Panginoon sa lahat ng ginagawa ko at hindi siya nagkukulang sa akin at binibigay niya sa akin ay sobra-sobra. At mamaya maniniwala kami dyan. Oo, talaga. Thank you, Joa. Actually, tama ka. Pinanalangin ko yan kanina. Joke lang. Okay, sino pa may tanong? We have last 2 questions if you want. Ay, si Melba. Ang kaibigan ko wala pang boyfriend. O kapi break lang. Ay, kay
Jojo. Hi po. Hi. Hello. May question ka lang, no? After all these takes na lang sa'yo, ano yung learnings? Ano yung lesson learned? So, Learning? pinag-aralan ko yan, no? May mga learnings na bang mga... Yun nga, na wag mong ibigay yung tiwala mo ng buong buo. At yung mga secrets ng buhay mo ay wag mo rin sasabihin lahat-lahat. Kasi hindi mo alam yung mga taong na-encounter mo. Yun lang, maging ka lang maingat sa lahat ng bagay. At higit sa lahat ay basta itutuloy mo whatever na... Actually, ito yung sasabihin ko, excuse me, meron po akong ipakwento sa inyo. At ito ho ha, huwag titigil sa pangarap. Kasi alam niyo po, ito siguro ngayon lang ito malalaman na ako po ay nagkameron ng dating manager. Hindi po ito yung past manager ko, may nauna pa po. Sinabi niya sa akin noon, si mama kasi nagsusupport sa akin for my singing career. Sabi niya sa akin noon is, nandun na ang media, ang dami kong mga nagmamahal sa akin dadating. So, kinuha namin ang Heartbeat Mega Disco. You know how big the Heartbeat Mega Disco? So, tuwang-tuwa kami ni Mama. Mama, madaming dadating na mga bisita, mga press people, mga kaibigan ko, mga naniniwala sa akin. Pero nung dumating ako doon na Jobert, Wendell, Tita Pilar, 3 ang nanonood. With a big stage, big venue. Mother ko nanonood. Kahit kayo, wala kayo doon. Nanay ko lang, 3 sila. 3 tao. Pero tinuloy kong kumanta para hindi ako mapahiya sa mama. Kasi naniniwala ako na madaming tao. Pero 3 taong dumating kasama pa ang nanay ko. Yun. Kaya tinuloy ko yung pangarap ko kasi sabi ko, kakayanin ko to kasi naniniwala. Ang mama ko naniniwala ako sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung Revival King concert sa Newport, sold out ang tickets. Tapos kayo, mga kaibigan ko, andito kayo lahat sa akin. Kaya pinagpapatuloy ko yung pangarap ko kasi ang sama ng pinagdaanan ko. Hindi alam ng tao yan, ang ganyan ako. Kaya tuloy-tuloy ako kasi kahit may nag-approach sa akin na makikipag-collab sa akin, walang bayad, okay sa akin. Hindi ako nagiging madamot kasi pinanggalingan ko yung ganung buhay, walang pumapansin. Thank you. It's so painful, no? Alam mo, salamat for sharing that with us, Jo. Ngayon na namin narinig yan. Tawa lang tayo ng tawa sa buhay. Actually, kwento niya sa akin to nung isang araw na so nakita ko how passionate he is right now na i-share talaga yung talent niya. Kasi biruin mo, mom niya and then 2 other people na promise siya it's a full house pero tinuloy niya yung pagkanta kasi yun yung nasa puso niya. Sakit doon. Pero congratulations, God is so good. Ay nako, nakamiti na lahat. Diyos ko, pinaiyak mo pa kami lahat. Mel, thank you for the question. Sino may magla-last question? Wala na? Ay nako, hi Rumal Pasente, na-miss ka namin. You're late. You're late. Yes, kasi nag-show pa kayo para may palagpas pa sa academy, di ba? Kay Jojo. Thank you. At least, no, dumating ang light of the day, okay? Thank you very much, no? Napaka-heartwarming naman ang kwento ni Jojo. Diyos ko, kaya mga kaibigan, let's close this event this afternoon. Maraming salamat. Thank you very much sa inyong pagkalulat at for listening to the story. Anyway, ito muna a few words from Rams. Yeah, I would like to acknowledge Mama O for doing everything alongside with Artist Circle team, the team of Jojo Mendrez and Mars Morley and Jobert. Thank you very much for your support. Kayo yung nag-introduce din sa akin kay Jojo and thank you for loving Jojo.